Okay, so magandang hapon. Ngayon ay February 1. So kasama ko yung aso ko. Dito tayo sa location 1. So ngayon, since 1 and 15 ang tanim natin ng tanglad, itong mga green ay mga bagong tanim. Kanina lang. At yung iba ay nandito sa kabila. May namatay eh. Ang palagay kong problema dyan, nilagyan ko kasi ng compost sa ilalim. So possible, sa umpisa siguro mas maganda kung garden soil ang gagamitin ko. Pero ito yan, yun kasama nung batch na yon, yung may namatay. Ito yung iba. Pero mukhang may mga mamamatay pa. Ito yung sinundan niya nung 15. Ito yata yung 15. Tapos, ayan. And good news, yung tanglad ko doon, yung nandun sa isang 10 gallon na container na merong, ano ba yung nilagay natin dati doon? Loam soil. Na benta na, binili na siya. Parang 6 na bulto yun eh. 6 na kumpol. 6 or 7. Binili naman 200. So pwede na, diba? Hindi na masama. Ayun. Pakita ko na lang sa inyo pag nag video tayo doon. Pero yun, kaya tayo nagsisimula ulit. Ay titingnan natin kung kaya natin siyang maibenta sa pwesto, diba? Para mas malaki naman yung kita natin. Ayun. So kung siguro nabebenta ng 10 piso isa or 5 piso isa, hindi na masama, 'di ba? Tingnan na lang natin kung paano. Anyway, binuhay ko ulit ang ating setup dito, pero yung pang-animan lang, ito. Tatlo lang yung ganyan, kung meron pa doon isa, ayusin ko na lang pag kailangan na. Pero ngayon kasi, meron tayong 2 batch na natenga dun sa baba. Ito yung batch na una. 6 yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Yata. Tapos meron pang natira dun sa isang batch din. Ayun, ililipat lang natin siya dyan. Then that's it. Tapos na. So, tinimplahan ko na to. Master blend, walang pH down. So, ang nandyan ay mga approximately 12 times 1.5. Ilan yun? 18 liters. Tama ba? Oh, mga 18 liters ng tubig yun nandyan. So, times 3, 54 ml ng A&B. So, kung nilagay ko dyan, tansyahan lang, mga 55 or lagpas 55, basta hindi abot ng 60 ml. Based dun sa takalan ko hindi ko siya sinukat ng weighing scale. So, sa takalan lang siya. So, mga less than 60, pero parang 55 to 60 yung ml ng A&B natin dyan na master blend. A&B, yan. So, kung alala nyo dati, dyan tayo nagtanim ng pechay, okay naman yung tubo ng pechay natin. So ngayon, lettuce naman ulit. So alam nyo naman kung bakit hindi ako nagtatanim dito, dahil sa trips. Although dun sa kabila may mga trips, hindi naman siya yung katulad dito na talagang palala ng palala. Yan. So, inisip ko na lang yung medyo malalaki ay magkakabatch. Pero 1 week lang naman ang pagitan nila. 1 week. So, ito na lang malaki. Mukhang yung isa, kamali ako, pero ayan, tingnan natin. Ayan, isa pa. Kung pansin nyo, hindi pa haba yung ugat kasi nilipat ko lang siya dito. So, ibig sabihin, hindi siya, ito original na nandito kasi mahaba yung ugat to. Yung mga may iksi kasi nilipat ko lang siya from sa dating tawag doon, seedling tray. Ayan. Ay, sorry. Dinidinan ko lang para siguradong lapat. So sana hindi siya tangayin kasi ito ay styroboard dyan. Baka pag lumakas yung hangin ay tangayin sila. Hopefully hindi. So ito galing dyan talaga. Si pahaba yung ugat. Ayan. So hindi masyado masikip yung mga butas ko dito, pero pwede na yan.
Hindi ko rin maalala dati kung ilan yung nilagay natin ditong sukat ng pH down. Pero tingnan natin. Ayan, mukhang tumama naman. Mukhang tumama naman na. Ayan. Ayan, mahaba yung ugat, so galing talaga siya dyan. Ito, mukhang mamatay na to, oh, kasi yung ugat niya nag-brown. So, ibig sabihin damage na yan. Pero tingnan na lang natin kung makaka-recover siya. Hopefully maka-recover, dahil yun naman ang gusto natin sa kanila, ay maka-recover silang lahat. So, ang tanong, ang gagawin natin dun sa may butas, dapat matakpan ko yan. Isip na lang ako ng pantakip dyan, pero dapat patakpan yan. Overall, yun lang naman. So, sinabi ko rin dati, nagbubuhay ulit tayo ng ng basil. So, buhay naman. So, based sa pagtatanim ko, ang nabuhay ay Thai basil, at saka itong, may lemon din yata ng likod. Pero, maganda yung tubo ng ating sweet basil, so baka mag-focus tayo dyan. So, ito pwede na natin ito ibenta ng 50 pesos, palagay ko. Pero, hindi ko pa siya mabenta ngayon. Kasi, wala naman akong client. Tanungin ko sila, mga kajagi natin, kung gusto nila. 50 pesos. Yan, ready for transplant na siguro yan. Goods na yan. Tinanim ko yan noong December 26, so more than a month siya. So goods talaga, no? 1 month, lumalaki siya. And dalawang buto, dalawang puno, sa palagay ko okay lang sa isang container, although yung sabi sa akin kahit dapat isa lang pero gusto ko dalawa Ayan. So goods yan. Pag isa parang malungkot malungkot tingnan. Anyway, so ayan, ito yung mint natin. Ano ba to? Kasing mint ba to? Hindi yan fairy tale yung daming tawag dyan, white flies. Ayan o, white flies. Kala ko pantaboy siya ng insekto, parang pang-attract Ito mga amaranth na, mga spinach. Ano ba to? Kalimutan ko na lang kung pinaskil ko dito yung nito Ayun, peppermint. Dami white flies Lagyan tayo ulit ang sticky yellow yung sticky yan. Pero peppermint siya, tinanim natin nung December 4. So ito naman yung sobrang tagal na nating hindi siya peppermint medyo nabawasan yung nito. Yung white flies. Ay, meron din pero hindi ganoon karami, doon dami. Paborito ng white flies yun. Spearmint to alam ko pero sabi nila herba buena bahala na. So ito, tinakpan ko ulit. Ito yung natin. Vietnam rose. Hindi ito binubunot ko yan kasi hindi naman Vietnam rose yan. Yan yung tawag dito pansit-pansitan. Yan. Tumutubo dito pansit-pansitan Yan. Buwasan lang natin. Pero ito yung Vietnam rose. Itong variety nito ay Verdolaga. Ayan. Ayun, magka-flower na siya Pero ang liit. Ganun ba yan? Ayun magka-flower na siya Ang liit. Pero tumutubo-tubo siya Ayan Ang nangyari dito, kaya di ba tinanggal ko yung takip. Parang pinakailaman ng ibon. Kaya nilagyan ko ulit ng takip. Nandagyan na lang natin dito yung mga pasin-pasitan. Kaya tinakpan ko ulit. Kasi nabunot siya Yan parang binunot. Buti nga nabuhay pa Pero yan nagsasangay siya. Yan. So tinanim natin siya noong December 4 kasabayan din nung natin nung mint. Yan. Hopefully mapadami natin. So hindi naman sabi hindi naman kailangan ng masyadong maraming tawag dito dilig pero dinidiligan ko naman mga every 2 days. Yan. So siguro medyo kulang siya sa araw dito sa location na to. So magsusubok tayo sa kabila.
And kaso ang hirap magpatubo sa totoo lang. Nahirapan ako magpatubo. Ito nakalimutan ko para sa ubo daw to eh. Ano kong halaman to. Binigay lang to sa akin. Ito ang tibay. Tibay niya. Kalimutan yung tawag. Hindi ko nalagyan kasi ng label eh. Well anyway, yun lang. Wala naman masyadong kakaiba. So hopefully walang mga trips ulit dito. At tatakpan ko na yun. And yung susunod ko, kung sipagin ako siguro bukas. So kahit hindi naman 15 bukas, kasi 2 na bukas, ay magtanim agad tayo. Hanap ako ng mga binhi dun sa kabila. Magtatanim pala ako dun sa kabila. Ganito, tanglad. Pero wala nang compost, loam soil na lang kaagad. Pero pag lumaki na sila, yun dun natin sila lalagyan ng compost para yun yung pagkain nila. Pero habang maliit pa yata, hindi kailangan lagyan ng compost eh. Yun yung nasa isip ko. O yun yung tinitingnan ko ngayon. Kasi ang daming nabulok. Samantalang nung dati, hindi ako naglagay ng compost nung dati eh. Tumubo naman parang 80% to 90% tumubo. Well anyway, ganun lang talaga siguro ngayon. And try din natin magpatubo sa kabila. Yun lang, in-update ko lang kayo sa bago nating ginagawa dito. Kasi nasasayangan din ako. Malay mo, for personal use or for benta din yan. Sayang din, di ba? Yun lang, see you next update. Bye-bye!